Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan po natin ngayon. Itong si dating senador, Sonny Trillanes IV. So, alam naman natin na nagsampa siya ng kaso kay Bongo at kay dating Pangulong Duterte. So, dahil doon, nagukay po siya ng mga dati niya na ikinaso na na-dismiss naman. So, after niya mag-file sa ombudsman before, dito naman siya sa DOJ. So, same case lang yung isinampa niya pero different branch ng government. So, hindi umubra sa ombudsman, sa DOJ naman niya susubukan. So, after nun, meron na namang hinukay na panibagong basurang kaso itong si Trillanes. So, panoorin natin itong balitang to kung anong kaso na naman yung isasampa niya dito kay Bongo at kay Pangulong Duterte. So, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ang video. Wala namang pong bayad dyan, kaya pindot na. So, ito, panoorin natin itong balitang to. Matapos maihain ng plunder case, isang kaso paumano ang inihahanda ni dating Senador Antonio Trillanes laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Live, Denise. Mela, iginit ni dating Senator Antonio Trillanes IV na hindi pa tapos ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Ayon kay Trillanes, tuloy-tuloy na ang pagsasampa ng kaso ukol sa free-gate scam pagkatapos nitong naunang isinubuti sa DOJ laban sa dating Pangulo at kay Senator Go. Dahil ito na ang nakikita nilang tamang panahon matapos ipinangwalang sala si dating Senator Leila de Lima. Ngunit bago rito, sinamantala ni Trillanes ang pagkakataong ipaliwanag na hindi lang si Go ang nadidiin dito dahil hindi naman daw mangyayari ang naturang pagkuha ng mga kontrata umano ng mga Go kung hindi nag-allocate ng additional funds ang dating Pangulo sa kanyang baluarteng Davao. Dagdag niya, bawal ang pagkuha nila ng mga kontrata dahil hanggang 4th degree of consanguinity ang ipinagbabawal na bumenepisyo. Tingnan nyo base sa kanya, hanggang 4th degree, bawal daw kumuha ng mga kontrata. Sino po ba yung nag-audit pagdating sa mga ganyang mga proyekto? Diba, yung commission ng audit. So, dadaan dapat yan sa bidding dahil government project yan. So, may mga bidding yan. O, let's say, sabihin natin na pinaboran. Pinaboran yung sinasabi ni Trillanes na ibinigay daw di umano sa mga kamag-anak ni Senator Bongo yung mga project na yan. Do you think hindi ba makapansin ng COA yan? Do you think under ba ni Pangulong Duterte that time nung siya ay mayor ng Davao yung COA? Do you think kaya niyang manipulahin yung ombudsman that time? Yung nangyari yung sinasabi dito ni Senator Trillanes, which is 2016 yata yun, or basta mayor pa daw ng Davao itong si Pangulong Duterte. So nung panahon na yun, special assistant pa lang yung aide itong si Senator Bongo. So sa tingin ba ninyo kayang impluwensyahan ni Pangulong Duterte yung COA? Remember, 100 plus project yung sinasabi rito ni Trillanes na ibinigay daw di umano dito sa pamilya ni sa mga kamag-anak ni Senator Bongo. Diba? Parang napaka-imposible naman na hindi mapapansin ng COA yun. Para hindi isampa sa ombudsman. At napaka-imposible naman na wala man lang isa sa mga, halimbawa, sabihin natin, tandaan nyo mayor pa lang si Pangulong Duterte ng Davao, nasa CHR na si Leila de Lima. Kaya nga magkakilala yung dalawang yan, di ba? So, laging tinutulig sayan ni de Lima ng CHR. So, bantay sarado yung, kumbaga yung galaw dyan ni Pangulong Duterte. So, hindi man lang nila nakita na mayroon palang anomalya pagdating sa mga government project ang Davao. Parang napaka-imposible namang hindi nila nakita na may ganun palang mga korupsyon na ginagawa si Pangulong Duterte. So bakit hindi nila sinampa noong time na yon?
Ngayon, itong dumaan na pagiging presidente ni Pangulong Duterte, naging senador na si Laila de Lima. So ano ay ikinaso nila de Lima kay Pangulong Duterte? Ano yung inakusa sa kanila? EJK sa Davao. Pero hindi nila nakita na mayroon palang korupsyon sa Davao. Yung sinasabi ni Trillanes na 106 project na yan na umaabot ng 6 na billion daw. Diba? Parang nakakapagtaka. Yung siguro yung pinaka-proper term doon. Nakakapagtaka lang na hindi nila nakita yon. Despite na gusto nilang pabagsakin yung mga Duterte. Diba? Pwede nilang gamitin sa ano yun nung tumakbong presidente si Pangulong Duterte. Diba? Pwede nilang gamitin yun. So, hindi nila nakita. So, dahil nga, siguro, hindi natin alam, na mukhang totoo yung sinasabi ni Senator Bongo na mukhang tinanggap na nga nito ni Trillanes yung pagiging attack dog. Kasi nga naman, sabi nga ni Senator Bongo, mukhang may kumikita daw sa pagiging attack dog. So, siguro, may katotohanan yung sinasabi ni Senator Bongo, kaya ito yung ginagawa ngayon. So, humuhukay ng kung ano na pwede ikaso. Kasi tingnan nyo na lang pansinin nyo na lang. Bakit ngayon lang, kung kailan mag-i-eleksyon, gumagawa ng ingay si Trillanes? Ginawa na yan before nung unang tumakbong senador, itong si Bongo. Diba? Andiyan pa nga nung senador na si Bongo, alam ko nagpang-abot sila eh. Diba? Andiyan yung ginawan pa siya ng issue tungkol dun sa biniling barko sa Korea. Diba? Ikinabit dun ni Trillanes si Bongo tsaka si Pangulong Duterte, pero nangyari, ligwak. So, same thing din dito. So, kung yung mga dati ikinaso ni Trillanes kay Bongo tsaka kay Pangulong Duterte naligwak, ano yung expect mo ngayon? Na totoo yung mga sinasabi niya, yung mga allegation niya. Kung doon pa lang sa umpisa, mukhang naging questionable dahil nga puro naging ibinasura lang. So malaki rin yung posibilidad na yung ikinakaso ngayon ni Trillanes dito kay Bongo tsaka kay Pangulong Duterte basura din. So ano ba yung nagiging intention? Bakit ba naguhukay ng basurang kaso itong si Trillanes? Kasi nga mag-e-eleksyon. So kumbaga nangyayari dito, two bird in one stone na nangyayari. So habang binabato niya yung si Duterte, nagkakaroon ng publicity. So nasisiraan niya na yung mga Duterte at si Bongo, nagkakaroon ba siya ng publicity? So tandaan nyo, good or bad publicity is still publicity. So dahil nga meron siyang planong tumakbo sa pagiging kasi dalawa option niya Pwede siyang bumalik sa pagiging senador, pwede siyang tumakbo bilang mayor ng Caloocan daw. So, siyempre mag-aantay pa yan. Sabi nga niya, hindi pa naman daw, hindi pa napapa-finalize kung saan siya tatakbo. Dahil, nag-aantay pa siya ng sign. Ngayon, kung may kukuwang partido sa kanya para tumakbo tumakbo bilang senador, baka mapilitan siyang tumakbo. Ang tanong na lang dyan, saang partido siya tatakbo? Kasi, mukhang mahihirapan siyang tumakbo bilang independent kung ngayon siya tatakbo. Kasi, may mga balita nga, 'di ba, yung tatlong Duterte tatakbo sa pagiging senador, plus yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte, si Batos, si Go, si Senator Tolentino, so 6. So ang matitira na lang 6 na upuan. Ngayon, 'di ba, nabalita rin yung tungkol kay Philip Salvador na mukhang hinuhugot pa siya ni Pangulong Duterte. So may posibilidad din na baka lumusot. So 7. 5 na lang ang paglalabanan kung sakasakali. So, andyan yung administrasyon na bumuo ng Uniteam 2.0. So, I think 5 partido yung magsasanib pwersa yan. So, 12 yung posibleng buuin nilang senatorial slate. So, mukhang mahihirapan si Trillanes na makapasok doon.
Kaya nga sinusubukan niya ngayon na sumipsip ng pasimple kay sa administrasyon. Andyan yung ginagamit nga niya yung administrasyon para na ano, ito parang nangyayari dito, parang silently nagagamit niya yung administrasyon dahil alam niya binabanatan to ni Duterte. So didikit siya ron. Kaya nga isinampan niya yung kaso saan? Sa DOJ. 'Di ba? Ang DOJ is under ng administration ni Marcos. So hindi niya sinampa sa ombudsman siguro kasi na-dismiss na ron eh. Hindi niya na pwedeng ulitin yung same case na ipinail niya sa ombudsman. So itatry naman niya sa DOJ na mukhang pwedeng bigyan ng kumbaga parang bigyan ng oras ni Remulla na para pag-aralan kung may probable cause ba yung isinampa niyang kaso. O di siyempre nagpapalakas siya, so baka sakaling hugutin siya ng administrasyon para sa senatorial slate. Ngayon, ito naman sa Liberal Party, ito nag-aalangan din to na sabi nga nila, hindi pa nila alam pero sabi nga ni Lagman, mukhang hindi nila bubuuin yung 12 kasi nga kulang daw sila sa budget. So kung kulang sa budget, mukhang alanganin si Trillanes doon dahil siyempre kulang sa budget eh. Ano nga na mapapala niya kung kulang sa budget? 'Di ba? So baka mag-abono pa siya imbis na alam niyo yun, 'di ba? Imbis na kumikitang kabuhayan, baka mag-abono pa. So at saka siyempre natatakot din yung Liberal Party. Baka nga naman biglang mangagat. Dahil may kumbaga naging na ni Trillanes yan kapag hindi siya nabibigyan ng pabor, bigla na lang nangangagat. So siyempre hindi nyo iniiwasan din ng Liberal Party kaya medyo nagtatatlong isip sila kung isasama nila. So ang pwede nilang samahan dito ni Trillanes yung Makabayan Black na nagpaplano rin tumakbo sa pagiging senador. So yun nga lang, ang usapan dyan, budget. So, kung walang makukuwang budget dyan si Trillanes, medyo baka maligwak. So, ang the best lang na partido or grupong pwede niya samahan is yung administration. Dahil nandyan yung pondo, andyan yung makinarya, pwede siyang mabitbit. Yun nga lang, medyo baka hindi siya maisama dahil 5 partido yung magsasama-sama, 5 pwesto na lang ang pinag-aagawan. So, baka tigi-tigis ang pambato na lang yung pwede lang isama dyan. So, medyo alanganin. So kaya ngayon nag-iingay si Trillanes dahil nga siyempre publicity nga, 'di ba? Publicity pa rin yung pinaka the best ngayon. So andyan na rin yung yung paninira. So ngayon pa lang nagtatanim na siya ng pondo. Pumupondo na siya sa paninira sa mga Duterte, especially kay Bongo na tatakbo rin senador. So 'di ba parang nangyayari dito, nakakapitalize niya ngayon yung sitwasyon. So pumapabor sa kanya. So nabibigyan siya ng publicity ng mainstream media, nabibigyan din siya ng publicity sa social media. At the same time, nakakapanira pa siya. So advantage sa kanya. So yung kung hindi man siya matuloy sa pagiging senador, at least 'di ba nakilala na siya. So sa Caloocan yung takbo niya na baka sakali doon hindi siya isinusuka, manalo siyang Caloocan mayor. So medyo maganda ngayon yung nagiging discarding ngayon ni Trillanes. So gumagamit na siya ng konting utak ngayon. So kumbaga nagagamit niya yung dalawang senaryo. So yung paninira at saka yung publicity, yung pagsipsip sa administrasyon, nagagamit niya ngayon ng medyo maayos, 'di ba? Tuloy natin 'to. Sa batas. Aniya walang katotohanan na hindi nakinabang ang senador na dating aide ni dating Pangulong Duterte dahil pamilya na mismo ang nakakuha ng tseke mula sa pamahalaan para sa mga proyektong tinanggap ng kanyang ama at kapatid na di umanong D-licensed at hindi kwalipikado para sa mga naturang malalaking proyekto. Tingnan mo yung allegation niya. Hindi daw lisensyado yung mga kumpanyang under doon ng mga kamag-anak ni Senator Bongo. Doon pa lang isa sa mga requirements na yun ng kung magbibid sila, kung papasok sila sa mga government projects. So isa sa mga requirements yun na kailangang i-provide ng mga sumasali diyan sa mga project ng government. So doon pa lang imposible na hindi ma-check yan ng COA. Kaya ang ibang 'di ba, yung ibang
sumasali sa bidding. Ang nagiging diskarte nila dyan, subcon. So, ang papasok lang dyan sa bidding ay yung mga lisensyadong mga kontraktor, mga lisensyadong kumpanya. So, pag nakuha na nila yan, award na sa kanila, saka sila kukuha ng mga subcon na kahit fly by night, o yung mga tinatawag nating mga ano lang, yung mga nasa tabi-tabi lang. So, dun nagkakaroon ng corruption. So, dito sa sinasabi ni Trillanes, yung mga kamag-anak daw ni Bongo na sumali sa government project bidding na yan, hindi daw mga lisensyado. So, hindi rin nakita ng COA yun. Diba? Yun yung isipin natin. Ang COA mahigpit po yan. Diba? Kahit sa mga private company, ang audit, ang isa sa pinakakinatatakutan at pinakamahigpit na departamento. May mawala lang piso, may mawalang isang gamit dyan. Under investigation ka agad yan. Diba? Lalo na sa gobyerno. Diba? Imposible hindi nila ma-check na itong mga kumpanyang sinasabi ni Trillanes, hindi lisensyado. Number 1 requirements yun. Diba? Nakakapagtaka lang. Senate Sentinel. Bilyon-bilyon na nakuha. Ang limit lang nung isang kumpanya is up to 10 million. Yung isa up to 50 million. Pero bilyon ang total na nakuha. Tignan nyo kung... Di ba? Isa pa yan. Sinasabi niya, may mga limit lang daw yung mga kumpanya na pwede nilang pasukin na kontrata. Andyan yung 10 million, 15 million. Pero daw, bakit daw nakakuha ng billion na contract? Doon pa lang, mag-isip na kayo eh. Isa rin yun, hindi ba napansin din ng COA yun? Na bakit itong kumpanyan to, maliit lang, pero ang pinasok na project, ganito kalaki. So, red flag yun. So, hindi mo lang na-check ng COA yun. Diba? Isipin ninyo. saan nanggaling yan at nasaan siya ngayon. Kung bilyonaryo ka, mag-i-aid ka ba? Napakadali eh. Napakadaling i-explain, no? Tingnan mo naman yung logic niya. Kung bilyonaryo ka na, bakit ka pa mag-i-aid kay Pangulong Duterte? Kung titingnan nyo, medyo, o nga naman, may punto. Bilyonaryo ka na eh. So, ano pang kailangan mong gawin? Bakit kailangan mo pang maging aid kay Pangulong Duterte? So, ibig sabihin, hindi bilyonaryo si Bongo. So, aligasyon niya lang yon na bilyonaryo si Bongo at naniwala siya sa mga sinabi ni Pangulong Duterte. Ano yun si Pangulong Duterte? Ano naman yan eh? Natural na sa kanya yung magbitaw ng mga salitang di mo alam kung pabiro or kung basta tinitake nila as ano yun, serious lahat ng sinasabi ni Pangulong Duterte. Yung kasi yung problema or sabihin natin, yung kasi yung estilo ni Pangulong Duterte na hindi niya siniseryoso yung mga sinasabi niya, basta pagbibitaw na lang siya ng mga salita, bahala na yung mga nakakarinig kung ano yung magiging interpretasyon doon. So, same thing nangyari dito, sinabi ni Pangulong Duterte na bilyonaryo nga daw si Bongo, pinaniwalaan naman nito nila Trillanes. So, yun yung nagiging argumento nila ngayon. Kung bilyonaryo ka, bakit ka pa ba't kailangan mo pa maging aid ni Pangulong Duterte? So, ibig sabihin, hindi totoong bilyonaryo si Bongo na tulad dun sinasabi ni Pangulong Duterte. Siguro, binibiro niya lang si Bongo. At the same time, hindi naman porket mayaman ka, hindi ka na magtatrabaho. Kung yung puso niya talaga na doon sa public service, gusto niyang tumulong. So, pwede ba pigilan siyang tumakbo bilang senador? Dahil bilyonary na siya. So, hindi naman, di ba? Wala naman sa batas yun. At the same time, yun yung talagang passion niya eh. Tulad mo, ikaw, Trillanes, passion mo yung public service, kaya ka nandiyan dyan. To think na meron pera ka naman, mayaman ka naman na. Hindi mo naman pwede sabihin hindi ka mayaman, hindi ka mahirap ka lang. Diba? Imposible. So, bakit nandiyan ka sa public service? Bakit ka tatakbong senador? Bakit ka tatakbong mayor? To think na mayaman ka na. So, diba? Pag ibalik natin sa kanya yung tanong, so, same thing din dun sa tanong niya kay Bongo. Kung bilyonaryo na, bakit mo kailangan maging special assistant nung time na yun? Kaya yung argumento niya medyo malabnaw.
ika nga nila malabnaw raw yung ikinaso yung isinampa niyang kaso, medyo malabnaw raw. Sabi ng mga ibang naririnig natin na gumagawa rin ng reaction video tungkol dun sa pagsampa niya ng kaso kay Bongo tsaka kay Pangulong Duterte. 6.6 billion napunta sa kontrata ng tatay at kapatid mo na hindi qualified. Di ba? Yun, bawal yun. Yun, irregular yun. Ngayon, bawal daw at irregular yun, yung pagbigay daw ng 6.6 billion na kontrata sa tatay tsaka sa kapatid daw ni Bongo. Kung irregular yun, bakit hindi isinampahan ng kaso ng COA sa ombudsman si Bongo at si Pangulong Duterte? Yun yung tanong doon. Tandaan nyo, mayor pa lang si Pangulong Duterte, yung inaakusan niya, mayor pa lang si Duterte nung time na yun. Hindi pa senador si Bongo. So paano naging sige, isipin nyo, paano na manipula ni Duterte ang COA kung mayor pa lang siya? To think national government ang COA, local government ang mayor. So mas mataas yung national government. So under ng national government ang COA. So paano mamanipulahin ni Duterte yung COA? Nung time na yon na mayor pa si Duterte noon. So paano niya mamanipulahin yung COA tsaka yung ombudsman? Paki-explain po, Mr. Trillanes. Hindi nga niya dininay. Kundi siya dininay, ang ginagawa lang niya mga tanga yung mga Pilipino. Di ba? Hindi i-deny ni Bongo na ganun yung nangyaring proseso. So, ikaw lang yung nagsasabing ginagawa mo rin tanga yung mga nakikinig sa'yo na manipula ng mga Duterte yung COA noong time na yan. Dahil gusto mo paniwalaan ka na totoo yung aligasyon mo. Tandaan nyo, hanggat hindi pa po yan hinahatulan ng korte, so baseless pa po yan. So parang 'di ba, sinasabi nila innocent until proven guilty. So hindi ibig sabihin nag-akusa ka na itong sila Duterte, si Bongo nandarambong ng kurap, 'di ba, ng ganyan is na kagad kailangan ka paniwalaan. So aligasyon mo pa lang 'yan. So kailangan mo pang patunayan muna sa korte. So hindi pa kasi parang dito para sa kanya guilty na kagad sila Duterte at si Bongo. So pag hindi ka sumang-ayon sa kanya, sasabihin niya ginagawang tanga yung mga taong naniniwala na hindi daw o wala raw involvement itong si Bongo tsaka si Pangulong Duterte sa korupsyon. Pilipino na hindi siya nakinabang kahit yung pamilya niya nakinabang. Yan ang pinakauling balita mula dito. So yun, antayin natin kung ano yung magiging sagot ngayon dito ni Senator Bongo tsaka ni Pangulong Duterte tungkol dito sa pagsasampa na naman ng panibagong kaso kaugnay sa korupsyon daw sa nangyaring nung mayor pa si Pangulong Duterte. So tingnan natin kung ano yung magiging reaksyon dito nila Bongo at kung bibigyan ba to ng probable cause ng DOJ. So tingnan natin. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.